Inabangan nga ng lahat kung sino ang pumatay kay Gustavo Royales. Isang karakter mula sa inaabangan nating teleserye na Royal Blood. Kasabay nga ng paglabas ng ebidensya ay inamin din ni Margaret na siya ang naglason kay Gustavo. Sa teleseryeng ito makikita natin ang pagiging godly ni Margaret. Why, God? Why did you do this to me, God? I served you. I believed in you. Minsan nakala natin kapag nagsiserve tayo kay God, iniisip natin na dapat lahat ng gusto natin sundin ni God. We need to understand that a God that you can control is not God at all. Ang tunay na God, hindi natin mauuto sa pagsiserve natin or in doing good works. God will protect us not because we are good but because it is His nature to protect us and to love us. Normal na kay God ang mag-protect at magmahal kahit wala tayong ginagawa. Araw akong lumuhod. Araw-araw akong lumuhod, begging you, praying, na hindi nila malalaman yung ginawa ko kay Dad, but you didn't listen to me. I begged you, God, but you didn't listen to me. She said, araw-araw siyang lumuhod, meaning she prayed every day na hindi malaman ng iba ang kasalanan na ginawa niya. This sin happens in real life. There are bad things that we do in the dark na ayaw nating malaman ng iba dahil nakakahiya. But we need to remind ourselves na si God hindi tinotolerate ang mga mali nating ginagawa. The Bible says, you will reap what you sow. Hindi si God katulad ng best friend mo na kasama mo sa mga kalukuhan mo, sa mga bisyo mo, at sa panluloko mo sa asawa mo. There is always a consequence sa mga ginagawa natin. Gustavo Royales is portrayed as an evil dad. All I did was do what I had to dahil masama si Dad. Since he is a bad person, akala ni Margaret it is God's will na patayin niya si Gustavo. Dahil siyang masama. God told me to do it. All I did was obey. I just obeyed God. I just obeyed you, God. In this scene, nakikita natin that Margaret is blaming God. Feeling niya, pinahamak siya ni God by obeying Him. Feeling niya, suportado ni God yung mga ginagawa niya in the dark. In real life, ano nga ba yung mga ginagawa natin sa dilim? Siyempre, una na dyan, pakikipag-sex sa boyfriend o girlfriend. Feeling natin okay lang yun kasi pareho naman kayong single, pareho kayong may trabaho, or nasa tamang edad na. But God gave us an instruction na kasal muna bago sex. Don't tell me na normal na ito ngayon. Sa mata ng tao, yes, it's normal, but to God, it's not. Sex is a gift from God to be enjoyed by married couple. The problem with us, gusto natin si God yung sumunod sa atin. Another thing, pakikipag-sex sa asawa ng iba. Katwiran, wala na kasing time yung partner mo. Or, sa mga lalaki, kadalasan sinasabi na, palay na kasi ang lumalapit sa manok. Or, normal na sa lalaki yung may maraming babae. Of course not. Hindi totoo yun. Walang ganon. Kung ikaw lalaki at mindset mo na normal sa lalaki ang may kabit, normal sa lalaki ang maraming girlfriend, normal sa lalaki ang maraming nakakasex, you are wrong. Adam was not deceived. That is from 1 Timothy 2:14. That's the reason why si Eve ang nilapitan ni Satan. Because hindi kayang lukuhin ni Satan si Adam.
Adam chose to eat the fruit para samahan si Eve sa parusa ni God. Malinaw kay Adam na mali yun. But he loves Eve so much to the point of choosing Eve over God. Meaning yung mga lalaki, you are strong enough para labanan yung mga tukso na pinapadala ni Satan. At dahil hindi ka basta-basta matukso ni Satan, yung utak mo ang nilalason ni Satan. At itinanim niya sa isip natin na dapat ang isang lalaki, maraming babae. And you believe that lie. Boys, you need to remind yourself, you are stronger than Satan at kaya mong labanan lahat ng tukso na ipinadadala sa iyo ni Satan. Sa mga babae naman, the sin of Eve is reminding us that we need to be watchful kasi mga babae ang favorite target ni Satan. That is why kailangan natin ang babad sa prayer and word of God. Huwag mong isipin na mas madaling matukso ang mga lalaki. This thought, sisirain ka ni Satanas. Akala mo, hindi ka tatabla ng tukso, kaya hindi ka nag-iingat. Kasi akala mo matino ka dahil babae ka. Be covered by prayer. And there are so many things that we do in the dark na ayaw natin malaman ng iba. Be not like Margaret na akala mo, iniisip mo, approved ni God, yang mga maling ginagawa mo. Pag may mali na nangyayari sa buhay natin, si God ang sinisisi natin na kesyo pinabayaan tayo, iniwan tayo, pinarurusahan tayo, but the problem is, we don't really seek God's word kung ano ang gusto natin gawin natin sa sarili natin. Most of the time, gusto natin si God yung sumunod sa atin. At gusto natin, dapat lagi ina-approve ni God yung mga ginagawa natin. You cannot control God. God will not tolerate His children to make sins. God will not give us instructions to hurt others or to make sins. Kung magkasala ka, ikaw lang ang may gusto nun. Be not like Margaret. She is claiming that she is a God-fearing woman. But deep inside, there is no God in her heart. Her God is her own self. Laging nasa simbahan, pero ang laman ng puso, puro pera, mataas na posisyon at kalamangan sa iba. A person na may totoong Diyos sa puso ay nakafocus sa pag-ibig, sa kaligayahan ng mga taong nasa paligid niya, peace to everyone, long-suffering sa anumang pagsubok, gentleness sa lahat ng pagkakataon, goodness to everyone, faith na kahit na gawan ka ng masama ng ibang tao, the real God will always protect and fight for you.